Patuloy po nating anyayahan ang kanyang banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, fall on me now. Let us touch and reach the heart of God. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and once again. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Let the people sing. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. I worship you in spirit and for the last time. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face. I worship you. I worship you
you praise, we give you honor, Panginoon, sa umagang ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy namin pinagkakatiwala ang gawain namin ito. Take complete control, Panginoon, sa aming gagawin. Hindi po hadlang ang bilang namin, bagkus narito kami, maranasan namin ang presensya mo, kapangyarihan mo, kaluwalhatian mo sa umagang ito. Patuloy kaming nagpapalinis, nagpapakumbaba, anumang karumit kasalanan ng aming nagawa. Tunay, Panginoon, na ikaw ang nakakakita sa lahat ng ito. Linisin mo ang aming mga puso, i-prepare mo sa aming pagsamba. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad, sa pagtubos mo sa Diyos sa Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Salamat. Dalangin namin, samahan mo kami ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan mula simula hanggang matapos. Patuloy mong pakapuspusin ang bawat isa sa amin at maging ang maghahayag ng iyong banal na salita, ang aming Reverend Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng karunungan, itago siya yung krus, langis siya ng kanyang labi. Anuman ang kapahayagan mo sa umagang ito, patuloy mo siyang samahan. Ikaw po ang magsasalita sa pamamagitan niya. Maging kami na makikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong banal na salita na mapapakinggan namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Balutan mo kami ng banal mong dugo at patuloy kinakasaw namin anuman ang mga hadlang gawa ng kaaway. Espiritu, Panginoon, ng walang interes sa pakikinig ng iyong banal na salita, mga hadlang sa aming gawain. Out in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy mo ng pinagtatagumpay, signs and wonder, and miracle after preaching. Salamat, Panginoon, at muli namin binabalik ang mataas papuri, pagdakil at pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay. People sing when we pray in Gethsemane. You say that your will be done in me, so I praise whatever may come my way. I say that when we pray in Gethsemane, you say that your will be done in me, so I praise whatever may come my way. I say that your will be done in me, yeah, yeah.
kung ating pong alalahanin sa mga nakalipas po na araw at ang taong 2025 po ay magtatapos na, ang Diyos po ay naging mabuti. Amen po ba? Kung isipin po natin sa dami-dami ng mga panalangin na ating sinambit, mga luha na ang Diyos lang ang nakakaalam. But the Lord is faithful and good. Minsan pa nga po nating palakpakan ng ating Panginoon. Salamat o Diyos. Salamat, Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. You have led me through the fire. In darkness, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let the people sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti
para maka-attend din po sila. So ngayon po ay makibukas po tayo sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 9, Siyam, talatang 14 hanggang 17. So pong basahin siya at tayo po ay sumandaling tumayo bilang paggalang sa kanyang pagbasa sa kanyang buhay at banal na salita. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya'y tinanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo, ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Pwede po bang tayo ay makakaupo na at pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ngayon po ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na the righteousness of God. Feasting or fasting. Pagdiriwang o pag-aayuno. Katwiran ng Diyos, pagdiriwang o pag-aayuno. At kung atin pong babalikan yung ating mga aral ng mga nakaraang, katulad nung nakaraang linggo, ay sa Matthew chapter 9 verse 13 ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, pag binalikan po natin ito, sabi niya sa verse 13, "Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito habang ang nais ko at hindi handog. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." So tingnan po ninyo yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito. At dito po natin kukuhanin yung aral na ating pong pag-aaralan sa umagang ito, na kung saan dahil sa sinabi ng ating Panginoon, yung mga makasalanan, na parito ko hindi para sa matuwid, kundi para sa mga makasalanan. At kung mapapansin po natin dito, ay talaga nga naman na ang mga Pariseo at Skriba ay tinitingnan po nila lagi yung mga panlabas na katwiran. Amen po ba? So yung mga panlabas na katwiran. Kaya nga dito po natin huhugutin yung ating aral na kung saan hinati sa tatlong bahagi. Dito po sa talatang binasa po natin ngayon, sa verse 14 hanggang verse 17. Una, na kung saan unang bahagi na ating pong pag-aaral ay yung tinatawag na wrong understanding o maling kaalaman. Maling kaalaman. Sa verse 14 ay makikita po natin sa verse 14 at yung pong sinasabi po doon sa pangalawa ay yung tinatawag na tamang katuruan. Tamang katuruan. Number 2, sa verse 15. At pagdating po ng number 3, yung malungkot na katotohanan. Sa verse 16 and verse 17. Unahin po natin yung number 1, maling kaalaman.
So ano po ang kaalaman na meron ang mga sinasabi rito sa banal na kasulatan? Dito tingnan po natin sa verse 14. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya'y tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo, ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Tingnan po ninyo yung kaalaman na meron ang mga alagad. Kanino alagad? Ang nagtanong po rito sa Mateo ay mga alagad ni Juan Bautista. Mga alagad ni Juan Bautista. At kapag tinignan po natin ang Lucas, ang mga Pariseo at Skriba, ang mga nagtanong. At pagdating naman po sa Marcos, ang mga tao. So tatlong iba't ibang uri ng tao ang nagtanong kay Jesus na tinatanong bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad. Pero kami nag-aayuno kami. So tingnan po ninyo yung ano. So ang kanilang pagkaalam ay tinatanong nila bakit yung mga alagad ni Kristo, tinatanong bakit hindi sila nag-aayuno. Kami ay nag-aayuno maging ang mga Pariseo at Skriba. So tingnan po ninyo, yung katanungang iyon ay hindi lamang katanungan doon sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, maging pwedeng tanong din kay Kristo. Sinasabi kay Kristo, bakit kayo rin po ay hindi nag-aayuno? Tingnan nyo, yung kaalaman ng mga Hudyo nung unang panahon. Alam nyo po ba na ang mga Hudyo nung unang panahon, meron lamang isang beses sa isang taon na mag-ayuno ang mga Hudyo. At yun po yung Day of Atonement. Isang beses lang na ibinigay ng Diyos sa kanila na mag-ayuno sila. Pero sa tingin ng mga Hudyo, mga Pariseo at Skriba, nung panahon na yon, dahil para maipakita na sila ay talagang righteous, matuwid, hindi lamang isang beses nila ginawa. Ang utos ng Diyos ay isang beses sa loob ng isang taon. Pero ginawa po ng mga Pariseo at Skriba para mas maipakita nila na sila ay mas matuwid. 2 beses sa isang linggo. Ano utos ng Diyos? Anong utos ng Diyos? Ano pong utos ng Diyos? Sa loob ng isang taon, ilang beses mag-ayuno? Isang beses. Isang beses. Pero dahil sa tingin ng mga Pariseo at Skriba nung panahon na yon, para mas lalong may pakita na talagang matuwid sila, na nakikita ng mga tao na nag-aayuno sila ay 2 beses isang linggo. Tapos tatanungin nila ang ating Panginoong Jesucristo, bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad? Parang ang tingin nila kay Kristo, yung mga alagad niya, mga hindi matuwid. Amen? So tingnan po ninyo yung maling kaalaman na meron sila, na kung saan yung utos ng Diyos at utos ng tao ay parang, ano po ang makikita po natin dito? Parang hindi tama. Tama po ba? Dahil doon sa nalalaman ng tao na ang tingin nila kapag ginawa nila yung pag-aayuno, na kapag nag-ayuno sila, ay mas magiging matuwid sila kapag ginawa nila ng 2 beses isang linggo. Pero isang beses lang po ang utos ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung titingnan po natin dito, itong mga taong ito, ang mga alagad ni Juan Bautista
Ang mga Pariseo at Skriba na nagtanong din kay Kristo at pagdating sa Marcos ay tinanong din ng mga tao. So ang kanilang nalalaman ay ganito. So hindi yung kaalaman na mula sa Panginoon, kundi yung kaalaman ng tao ang kanilang ginagawa. Amen po ba? At ito po ay madalas na nangyayari sa panahon din natin ngayon. Na ito utos ng Diyos, pero sa tingin ng tao na mas magiging banal siya, magiging matuwid siya, hihigitan niya yung utos ng Diyos. Which is hindi naman yon ang ipinagagawa ng Diyos. Kaya nga, papasok po tayo doon sa pangalawa, yung tamang katuruan. Ano po ba yung gustong ituro ng ating Panginoon? Number 2, yung number 1, maling kaalaman. Ito yung alam ng mga na gusto nilang ipakita na maging matuwid sila dahil doon sa gawa ng tao. Amen po ba? Gawa ng tao. Ang gawa ng tao ay ipakita niya sa labas. Ipakita niya sa labas yung kanyang katwiran. Samantalang sa Diyos, hindi ganun. Hindi ganon ang kanyang tingin. Kaya nga kung mapapansin natin, nung nakita ng mga tao, mga Pariseo at Skriba na si Kristo ay kumakain kasama ang mga ang mga tax collector. Kasama niya ang mga masasama. Tinira nila ang ating Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon sa verse 13, unawain niyo ito. Hindi ako naparito para sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan. Kaya nga doon, dahil nga tinamaan po sila roon Ang mga Pariseo at Skriba, tinamaan sila roon. Kaya nga doon, sa katanungan nila na tinitignan nila, bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ng ating Panginoon? Bakit hindi nila ginagawa yung pag-aayuno? Yan. So, alam niyo po ba na ang pag-aayuno, kapag tayo po ay mag-aayuno, kinakailangan po ng tinatawag na deep sorrow at sincere prayer. Kapag ikaw ay mag-aayuno. Ngayon, ito po yung tamang katuruan. Number 2, ano po yung tamang katuruan na gustong ituro ng ating Panginoon? Tingnan po ninyo, sa verse 15, sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Tignan po ninyo yung aral na gustong ipakita ng ating Panginoong Jesucristo dito. Sa kanyang pagsagot ay nagbigay siya ng ilustrasyon ng isang kasalan. Tignan po ninyo yung kasalan. Sa verse 15, sabi niya, sumagot, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking kinasal? So tignan po ninyo, ang pinakamasayang selebrasyon sa mga Hudyo, walang iba kundi yung kasal. At maging sa atin din po, tama po ba? Masaya rin selebrasyon yan, di ba? Yung kasal. At tumatagal ang kanilang selebrasyon na kapag ito po ay talagang umaabot po ng 1 hanggang 2 araw ang kanilang selebrasyon. At depende na rin dun sa kakayahan ng mga nagpakasal. Pwede ring tumagal pa. Kung mayaman, umaabot ito hanggang 3 araw. Okay? So ngayon, tingnan po ninyo, bakit kasalan ang ipinakita ng ating Panginoong ilustrasyon dito? Kasi kasalan, pagkat tinignan mo ang kasalan, masaya yan. Tama po ba? Madaling unawain, masaya. So sinabi niya, kailangan bang malungkot ang mga panauhin kapag kasama nila ang lalaking kinakasal?
So binabanggit ng ating Panginoon kung sino yung lalaking ikinakasal. Siya. Yung sinasabing lalaking kinakasal. So yung ilustrasyon ba na gustong ipakita ng ating Panginoon na kailangan bang malungkot ang mga panahon samantalang kasama pa nila ang lalaking kinasal? Di po ba hindi? Kailangang maging masaya at talagang masaya talaga. Yun po yung ilustrasyon ng ating Panginoon. Masaya. Hindi mo kailangang malungkot dahil kasama mo pa ang lalaking kinakasal. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Saka lamang, sabi niya rito sa verse 15, verse letter B, kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. So ibig sabihin, kapag siya po ay kinuha na, at sino po ang kumuha sa kanya? Mga Hudyo rin. Nung siya po ay dalhin doon sa krus ng Kalbaryo para patayin. Pagdating ng panahon, sabi niya, at dumating nga yung panahon na yon na si Kristo nga ay kinuha para patayin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay at siya po ay bumalik doon sa langit. So ibig sabihin, doon pa lamang mag-aayuno ang mga alagad. At yung kanilang pag-aayuno ay talagang deep sorrow. Malungkot talaga kasi wala na ang kanilang guro. Wala na si Jesus na kapiling nila nung panahon na yon. Siya ay kinuha na. At ito pong pag-aayunong ito ay may kinalaman po doon sa mga darating na panahon na kung saan nag-aayuno ang mga alagad para doon sa tinatawag na pag-aantay, yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya binanggit dito ang pag-aayuno. Hindi po yung kasal ang ipinapaliwanag ng Panginoon, kundi yung pag-aayuno rito. Naintindihan po natin? Naunawaan po natin yung pag-aayuno. So sa pag-aayuno, nag-aayuno ka dahil nais mong magkaroon ng tinatawag na holiness, sacredness. Pinapatay natin yung sarili natin sa gawa ng kasalanan. Amen po ba? Yung po ang pag-aayuno. Habang inaantay natin ang lalaking ikakasal sa kanyang muling pagbabalik. So yun po yung gustong ituro ng ating Panginoong Jesucristo dito. Na kung saan yung righteousness na sinasabi ng mga Pariseo, Skriba, ng mga alagad ni Juan Bautista at ng mga tao, bakit hindi nila ginagawa yung pag-aayuno? Kasama pa nila si Christ during that time. Kaya marapat lamang na sila'y magdiwang kasama nila si Christ. Pero nung panahon na nawala na nga, at ngayon tayo rin, hindi na natin siya kasama, pero may mga pagkakataon na tayo nag-aayuno, at nag-aayuno tayo para patayin yung gawa ng laman. At yung katwiran ang siyang mangibabaw sa buhay po natin, habang inaantay po natin si Christ. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng mamuhay sa kasalanan. At ito po yung katuruan, na kung saan yung pong katuruan na nais ng Panginoon, hindi yung panlabas. Panlabas na katwiran ang dapat ipinapakita kapag nag-aayuno. Ang mga Pariseo, Skriba, ipinapakita nila na sila nga ay malungkot. Hindi ganon ang pagiging pag-aayuno. Kung ikaw ay mag-aayuno, kailangan ayusin mo yung sarili mo. Sabi po sa Matthew chapter 6, ayusin mo ang sarili mo, magsuklay ka, mag-ayun ka, at huwag mong ipakitang nag-aayuno ka. Amen po ba? Kundi yung loob palabas. Ang makitang katwiran, hindi yung labas.
Kasi ang ginagawa ng mga Pariseo at Skriba noong panahon na yon, na bakit nila ginagawang mag-ayuno? Para makitang matuwid sila. Pero ang totoo nun, hindi po sila kinalulugdan ng Diyos. So ano yung kalugod-lugod na pag-aayuno? Ang kalugod-lugod na pag-aayuno ay yung sinasabi po sa Mateo chapter 6, verse 16. Sabi niya, kapag kayo nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga mapagkunwari, hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa verse 17, sa halip, kapag nag-ayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So ito yung nais na ituro ng ating Panginoon sa mga nag-aayuno. Hindi pakitang tao. Kaya nga si Christ nung nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights sa Matthew chapter 4, walang nakakaalam. Amen po ba? Hindi alam ng tao nung nag-ayuno siya. Kaya nga, dapat ang nakakaalam lang nito, tanging Ama. Amen po ba? Kaya yun yung itinuturo ng ating Panginoon. Ang turo ng Panginoon, hindi yung panlabas. Ritual kasi sila. Ritual. Mga kapatid, sa atin po, hindi po tayo ritual. Hindi tayo ritual. Maging po sa pagsamba natin, hindi po ritual ang pagsamba natin. Naparito tayo para sumamba. Ano po ba ang dahilan? Bakit po tayo nandito? Hello? Naparito ba tayo para sabihin natin na kailangan pumunta ako sa church para kumpleto ako? Para hindi ako malasin. Minsan ganun ang kaisipan. Tama po ba? Minsan kailangan sumamba ako para maging malakas ako. Yan. So, ritual. Ano po ba ang dahilan kung bakit tayo pumupunta tuwing araw ng linggo? Ano po ba ang katuruan? Yun po yung gusto ng Panginoon eh. Hindi yung panlabas, kundi yung panloob. Ano ba ang puso mo ngayon na nandito ka? Yun yung gustong ipakita ng Panginoon dito eh. Hindi panlabas na katwiran. Ay, magsisimba ako para maging matuwid ako. Marami yung nagsisimba, pero hindi yung matuwid. Tama po ba? Maraming nasa loob ng simbahan, pero hindi matuwid. Tandaan po ninyo, katulad nitong pinag-aaralan po natin ngayon, ang nais ng Panginoon, kaya nga yung mga Pariseo at Skriba ay nagsasabing, bakit hindi nag-aayuno? Yan. Mga kapatid, lahat po ng ginagawa po natin na kung saan may kinalaman patungkol sa Diyos, tandaan po ninyo, hindi po yung panlabas ang gusto ng Panginoon, kundi yung loob. Hello? Kaya nga itinuro ng Panginoon yung tamang aral, yung tamang katuruan. Kaya dito pinapaliwanag ng Panginoon. Kaya nga yung turo na nais ng Panginoon na makita ng mga Pariseo, eto yun eh, pinapaliwanag ng Panginoon. Sabi niya, kung mag-aayuno kayo, wag yung pakitang tao. Kaya nga tandaan po natin palagi, tayo po ay nagsisimba, tayo ay nagkakaloob sa Panginoon dahil mula sa puso. Nagmumula sa puso. At sa puso natin, mula nung tanggapin natin si Kristo, alam niyo po ba na diyan na po nanahan ang Espiritu Santo? Nandun po yung pananahan ng Espiritu Santo. Ito po yung katotohanan yan. At ito yung tamang katuruan.
nandito tayo kasi pinananahanan tayo ng Espiritu Santo. At dahil nga po tinanggap na natin si Kristo, hindi tayo nandito para magpakita tayo ng katwiran natin panlabas. Ang totoong katwiran sa loob, kapag tinanggap natin si Kristo sa puso natin, tayo po ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin yung gawa ng laman, wala na. At kapag pinanahanan tayo ng Espiritu Santo, yung katwiran ng Diyos ay iniugpong na po sa atin. Kaya nga ang tingin ng Diyos sa atin, hindi na po yung taong makasalanan, kundi ang nakikita ng Diyos sa atin ngayon ay yung katwiran ni Kristo. Mula nung tanggapin natin siya bilang personal na Diyos at tigapagligtas ng buhay po natin. Amen po ba? Yun po yung katwiran na sinasabi ng Panginoon. At ang mga Pariseo, Skriba, puro panlabas lang yan. Kaya nga sa atin, tanong ko po sa inyo, totoo po bang tinanggap na natin sa puso natin si Kristo? Kasi tanging kay Kristo lamang po natin matatagpuan ang katwiran. Amen? Hindi po yung mabait tayo. Panlabas po yan. Kundi mula sa puso natin, tanggapin natin si Kristo, ang Espiritu Santo ay nasa atin na at yung katwiran ng Diyos ang nakikita ng Diyos sa atin. Kaya tayo nakakagawa ng mabubuting bagay. Kaya kung titignan po natin yung Efeso 2:10, tayo po ay masterpiece ng Diyos. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti. Kaya kapag tinignan po natin yung sinasabi ni Apostol Santiago, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So ang sinasabi naman ni Apostol Paul, by faith, sa biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo naligtas. So, tingnan po ninyo, yung pananampalatayang sinasabi ni Paul at pananampalatayang sinasabi ni Santiago, hindi po kontras yan. Kaya natin nagagawa yung matuwid na pamumuhay dahil tinanggap natin si Kristo. At yun po yung katwiran na gustong makita ng Diyos sa atin. Ito po yung tamang aral. Amen po ba? Kaya kung tayo ay nandito po sa church, nasa loob tayo ng simbahan, ang tanong, bakit ka nandito? Alam mo yan sa puso mo. Kasi ikaw mismo ay tumanggap kay Kristo. Tama po ba? Amen po ba? Kaya nga po tayo ay naligtas dahil kay Kristo. Tayo ay napatawad sa kasalanan natin dahil kay Kristo. Yan po yung aral na gustong sabihin ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin yung sinasabi ni Christ, hindi ako naparito para sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan. Kaya binabanggit ng ating Panginoon, tanging kay Kristo lamang magiging matuwid ang isang tao. Amen? Hindi kay brother, hindi kay sister, hindi sa church, hindi rin sa'yo. Kahit anong gawin ng tao, ngayon magbabagong taon, New Year's resolution na naman, sasabihin natin, susulat mo sa papel lahat ng mga kasalanan na mga ginagawa, at pagkatapos susunugin mo sa New Year. At sasabihin mo, pag nasunog na, ibig sabihin, wala na. Kahit anong seremonya na gawin mo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi mo kayang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit anong gawin mong seremonya, maliban ang katuruan na sinasabi ng Biblia, matatanggap lang natin ang katwiran sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Kaya po sa bawat isa po sa atin, ito yung gustong ipakita ng Diyos. Yung panlabas,
Hindi po nalulugod ang Diyos sa mga panlabas, kundi yung loob, yung puso. Kamustahin po natin yung puso natin sa harapan ng Diyos. Matuwid ba? Kasi kahit na nandito ka, hindi naman nakikita ng tao yung puso mo eh. Amen po ba? Hindi naman nakikita ng tao, maliban na lang pag nagsalita ka. Kasi lumalabas yan kung ano laman ng puso, yun yung buka ng bibig eh. O kaya kapag ang isang tao, galit yan, hindi yan kumikibo. Galit eh. Tama? Nasa puso. Kamustahin po natin yung puso natin. Ang tinitingnan ng Panginoon na katwiran ay yung katwiran sa loob. Kaya nga ang katuruan na nais ng Panginoon na makita natin dito ay, sabi niya, sinabi ng ating Panginoon, dapat magdiwang sila habang kasama pa nila ang lalaking kinakasal. At saka sila mag-ayuno kapag ka sila ay iniwan at kinuha na. Kaya nga doon yung pakitang tao, kaya nga sinabi ko nga sa inyo kanina, yung pag-aayuno na nalulugod ang Diyos, mag-ayos ka. Huwag mong ipakitang, gutom ka na. Ganun ang ginagawa ng mga Pariseo, Skriba, na nakikita ng tao kung ano yung kanilang ginagawa. Kaya tandaan ninyo, kahit na anong gawin mong seremonya, gawin mo man lahat ng ministeryo, pero kamustahin mo yung puso mo. Yung katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan yung tama na dapat makita. Kaya nga, papasok po tayo doon sa pangatlo. Na kung saan yung pangatlo na malungkot na katotohanan. Ito po yung malungkot na katotohanan. Sa verse 16 and verse 17, dalawa po ang itinuro ng Panginoon. Kasi nga, dahil nung banggitin ng ating Panginoong Jesucristo itong, yung sinabi niya na, kailangan magsaya sila habang kasama nila ang lalaking ikinakasal. Ang lalaking ikakasal. At saka sila mag-ayuno kapag wala na. Mas lalong yung mga nakarinig na mga alagad ni Juan Bautista, mga Pariseo, Skriba, at yung mga tao, mas lalong may mga reaksyon yan eh. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, kailangan niyang ipaliwanag sa kanila. At mahalaga ang paliwanag ng ating Panginoon dito. Pagdating sa verse 16 and verse 17, tingnan po ninyo yung mahalagang dalawang bagay na ang Panginoon ay nagbigay ng dalawang magkadikit na illustration. Dalawang magkadikit Tingnan po ninyo. Yung una sa verse 16, yung tela na tinahi. Sabi niya, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Kaya tingnan po ninyo, kapag yung lumang tela, tinagpian mo ng bagong tela, pag nilaban mo yan, yung bagong tela, umuurong yan. Kaya babatakin niya yung lumang tela, mapupunit lalo. Amen po ba? O kaya nga, kung mapapansin ninyo, pag tayo bumili ng damit, tapos pagkalaba, suotin mo ulit, uy, tumaba ako Sabihin natin tumaba tayo. Pero ang totoo niyan, hindi ka naman tumaba. Kasi umuurong yung tela. Tama po ba? O depende po sa tela. Yung iba namang tela, lumuluwag naman. Pero madalas, yung mga tela noong unang panahon at mga tela ngayon, pagbago at nilaban mo, umuurong yan. Amen? Umuurong yan.
Kaya in-illustrate ng Panginoon yon, yung tela na bago at yung lumang tela, ano po ba ang pinapakahulugan ng ating Panginoon? Tingnan po ninyo yung katuruan ng tao ay sumisimbolo doon sa lumang tela, sa lumang tipan. Amen? Yung katuruan. At yung bagong tela na sumisimbolo sa katuruan ng ating Panginoon. Ngayon, tanungin ko po kayo, ang katuruan po ba ng ating Panginoon ay bago o hindi? Ang katuruan po ba ng ating Panginoon ay bago o hindi? May mga nagsasabing ang mga katuruan ng ating Panginoon sa bagong tipan ay bago. Yung mga nasa lumang tipan, wala na. So, ang tanong, bago po ba ang katuruan ng ating Panginoon o hindi? So, ang sagot, oo at hindi. So, tingnan po natin. Yung hindi. Bakit hindi bago ang katuruan ng ating Panginoon? Sa Matthew chapter 5, verse 17 to 19, tingnan po ninyo hindi bago ang katuruan ng ating Panginoon. Ano po ang sinasabi rito? At huwag ninyong akalaing naparito ko upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ko hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Bago po ba? Ano po ba sinusunod ng Panginoon? Lumang tipan? Lumang tipan. So hindi bago. Ang itinuturo ng ating Panginoon, ang ginagawa ng ating Panginoon, tinutupad niya yung mga salita ng Diyos. Yung mga utos ng Diyos. So tingnan po ninyo, tandaan ninyo, maglalawang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kalit-litang bagay nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga ito, natuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Tingnan po ninyo, ang sinasabi ng Panginoon, hindi ho bago ang turo ng Panginoon. Kasi bakit? Naparito siya para tuparin ang lahat ng nakasaad sa lumang tipan. Hello? So, hindi bago. Amen? Ngayon, bago. Magulo po ba? Sabi kanina, hindi bago, tapos ngayon bago. Nagiging bago ang katuruan ng ating Panginoon kasi bakit? Sa mga Pariseo at Skriba, nagiging bago siya. Bakit? Kasi ang mga Pariseo at Skriba, ang ginagawa nila ay yung mga utos ng tao o yung aral ng tao. Katulad nun, yung sinabi ko sa inyo kanina, ang kanilang Day of Atonement o yung pag-aayuno, ang utos ng Diyos ay ilan po? Sa loob ng 100 taon. Pero ano ang ginagawa ng tao? Ng mga Pariseo at Skriba? Sa isang linggo. So tingnan po ninyo yan, yung kaibahan. Si Kristo, ginagawa niya yung utos ng Diyos. Samantalang ang mga Pariseo at Skriba, kaya nagiging bago kasi nga hindi nila ginagawa yung utos ng Diyos. Ang ginagawa ng mga Pariseo at Skriba ay yung utos ng tao. Amen po ba? O kaya nga po marami pong mga simbahan nagsimula ng tama dahil maraming mga utos ng tao namamali.
Tingnan po ninyo. Maraming nagsimula ng tama. So habang tumatagal, namamali. Bakit? Kasi yung maling kaalaman. Nakita niyo yung kanina, yung number 1? Ito yung alam ng mga tao eh. Tama? Hindi nila alam yung tamang katuruan ng Diyos. At pagdating po rito, yung malungkot na katotohanan, pinipilit ng tao na gawin yung utos ng tao at hindi yung utos ng Diyos. Kaya nga ipinapakita ng mga tao na mas matuwid sila kaysa iba. Dahil sa dami ng mga ritual, sa dami ng kanilang mga nalalaman na idinagdag nila na hindi naman yun yung utos ng Diyos. Mga kapatid, marami po mga Pariseo at Skriba. Pag sinabing Pariseo at Skriba, mga maalam sa salita ng Diyos yan, sa lumang tipan. Pero bakit kaya ganun? Panlabas ang nagagawa nila. Kasi utos ng tao, hindi utos ng Diyos. Kaya nga mapapansin ninyo, alam niyo po ba na, bakit ako pinipilit kong manalangin tayo every Friday? Sama-sama tayong umattend every Friday. Utos ko ba yun? Utos ba ni pastor yun? Na dapat lahat ng mga manggagawa umattend ng prayer and fasting natin every Friday? Mga kapatid, sinabi ng Biblia, manalangin kayo, pray without ceasing. Tama po ba? Utos ng Biblia yan. Yung pananalangin, hindi po nakaka-overdose. The more we pray, the more we become strong. Kasi utos ng Diyos yan eh. Kaya nga kapag ang prayer, kinababagutan mo siya, lumalayo ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Kaya kapag ka ang mga Kristiyano, nagsasabi na silang nasasakal sila doon sa prayer. Mga kapatid, tignan mo yung utos ng Diyos. Kaya tignan mo si Christ. Nung binabanggit ni Christ ito, hindi mateke ng mga Pariseo at Skriba kasi ano sila nababangga sila. Katulad nung kumakain pa lamang ng pagkain, nagse-celebrate Kasamang mga masasama, sinabi ni Christ, hindi ako naparito para sa mga masama. Ay, sa mga matuwid, kundi sa mga masama. Tingnan ninyo, doon pa lang Tapos inulit na naman uli dito, talagang pinipilit nilang hanapan ng butas si Christ. Pero dahil si Christ, yung loob. Kaya tingnan po ninyo, yung sinasabi po rito, na hindi pwedeng pagsamahin. Yung utos ng Diyos at utos ng tao. Kaya tingnan niyo illustration, napupunit pag pinagsama mo ang utos ng Diyos at utos ng tao. Kaya hindi po pwede sa church yung utos ng tao. Yung sinabi ng tao, dapat sinabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, bantayan niyo po ako. Amen? Bantayan niyo ako, baka mamaya, yung mga sinasabi ko sa inyo, wala na sa salita ng Diyos. Amen? Maging si Pablo. Kasi kapag lumayo po tayo rito, yung tinatawag na faithfulness to the word, pag lumayo tayo, ibig sabihin, nawawala yung katapatan. So magiging tapat lang tayo kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Amen po ba? Kaya si Apostol Pablo, alam niyo po ba, yung mga Berean, sinusulat nila. Nagsusulat po sila. Sinusulat nila yung tinuturo ni Paul, then pag uwi sa bahay, sinecheck nila kung nasa, kasulatan. Baka mamaya, iba na yung turo niya, baka si Baruch na, si Susana na, si, Tobits. Alam niyo po ba yung mga binabanggit ko?
Ito yung mga idinagdag na mga ano sa Biblia. Kaya po, tingnan niya, hindi pwedeng pagsamahin ito. Amen? So naintindihan po natin, nakakasunod po tayo sa pinag-aaralan po natin ngayon, hindi pwedeng pagsamahin, mapupunit yan. Kaya masisira lalo. Kapag sinamahan, lalo na ang church po natin, sinamahan natin ng aral ng tao. Dapat ang pinag-aaralan po natin ay aral ng Diyos. Amen? Ang malungkot na katotohanan minsan, pinipilit ng tao na i-inject kung ano yung aral ng tao. Katulad dito. Pero nyo, isang beses lang ang tawag nito, ang Day of Atonement, ginawa nilang 2 beses ang linggo. Tama? Punta po tayo sa pangalawa na ilustrasyon na ipinakita ng ating Panginoon. Sa verse 17, ano po yung sinasabi sa verse 17? Matthew chapter 9, verse 17, ang sabi po rito, wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. So, tingnan po ninyo yung sisidlang alak na luma at bago. So, ipinaliwanag ng ating Panginoon. Ngayon, sa Hudyo, paano nila ginagawa ang alak noon? So, sino po dito ang mahilig sa alak? Yan. Nung unang panahon ay gumagawa sila ng square na So, tingnan nyo kung paano gumawa. Para makagawa kayo ng alak mamaya para sa New Year. Oo. So, ganito po, square na umuhukay sila, then nilalagyan po nila ng plaster yan. Kinikinis nila yan. So, square na ganon, o kaya bilog minsan. Tapos, nilalagay nila doon yung mga ubas. At pagkatapos nilang ilagay yung ubas, inaapak-apakan nila yan. O, ganon ang paggawa nila ng ubas. Okay? Inaapak-apakan yung kaya yung katas ng ubas at katas ng paa, magkasama na yon. O, kaya yung mga mahilig sa alak, yun, inaapak-apakan yon. At pagkatapos nilang apakan yon, pumupunta po doon sa merong unang lagayan sila. Yung katas nun, pumupunta doon sa unang lagayan at hinahayaan nila ito na meron silang tinatawag na fermentation Pagkatapos nilang, parang 6 na araw yata na fermentation, doon sa lalagyanan na yon, sasalain nila ngayon, ilalagay po nila doon sa banga. O kaya, doon po sa mga, yung wineskin. Yan, yung balat na sisidlan. So, po yan? Doon po nila iniimbak yan, pero sinasala po nila yon pag nilagay nila doon. Ngayon, tingnan po ninyo, yung wineskin na sinasabi rito ng ating Panginoon, yung ginagamit po nila ay kambing. Kambing, balat ng kambing. Tinatanggal po nila yung laman nun sa loob. Pinuputulan ng leeg, tapos yung paa, siyempre yan, pag natanggal na lahat nung laman, yung buto, so balat na lang matitira, di po ba? So tinatali po nila yung yon para walang butas. Sa kanila isasalin doon yung ubas. Yung katas ng ubas. At kung paano gawin yun, alam nyo po ba na ang katas ng ubas na yon, habang tumatagal pala, lumulobo pala yan. Lumulobo yung yung balat ng kambing. At nagkakaroon po ng carbon dioxide. At lumulobo siya. Pag lumobo na siya, alam niyo po ba na tumitigas po yung balat? Matigas na yon. At kapag tumigas na yung balat, hindi na po yan
babalik uli sa dati. Kasi natuyo na yon, matigas na. Okay? Nakuha po ninyo yung proseso at ini-illustrate ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga kapag katapos ginamit mo yung alak dun sa wineskin na yun o kaya yung sisidlang balat, hindi na pwedeng gamitin ulit yun. Nalagyan mo uli ng bagong alak. Kasi bakit? Puputok yun. Nakuha niyo yung process? Kasi di ba nung una, bago pa lang yung sisidlang balat, malambot pa yung balat, lumulobo yan. Pag tumigas na yan, hindi mo na siya pwedeng gamitin. Kaya nga, ito po yung ilustrasyon ng Panginoon. Pag ginamit mo yung lumang sisidlan, nilagay mo doon yung bagong alak, sasabog po siya. Kasi meron po yung habang tumatagal, may carbon dioxide. Anong ibig sabihin nun? Hindi pwedeng pagsamahin ang kautusan ng Diyos at kautusan ng tao. Amen po ba? Yung katwiran na kung saan panlabas na katwiran ng tao na ginagawang pamamaraan ng tao ay hindi pwedeng isama. Amen po ba? Hindi mo magtatagal yun. Kaya marami pong mga simbahan, maraming Kristiyano, hindi tumatagal sa kanilang pananampalataya kasi nga merong mga katuruan ng tao na nakaimbak sa kanilang kaisipan. Gusto po ba natin tumagal? Katulad na sinasabi po rito. Sabi niya, sa halip isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlan, balat, at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Yung utos ng Panginoong Jesucristo, na kung saan ginagawa ang utos ng Diyos. Tatagal po tayo. Magiging matuwid tayo. Kasi bakit? If you know the truth will set you free. Yung katotohanan. Ang katotohanan na kung saan si Kristo lamang ang pinanggagalingan ng katwiran. Hindi natin kaya. Hindi natin kayang maging matuwid on our own. Kaya sinasabi ni Christ sa John 15 verse 5, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Yun po yung katotohanan nun. Kaya tingnan po ninyo yung Mark chapter 7, verse 7 and 8. Hindi pwedeng magsama. Ano po yung sinasabi rito sa Mark chapter 7, verse 7 and 8? Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Verse 8, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo mga tradisyon ng tao. Amen po ba? Kaya sa pagsamba natin sa Diyos, hindi utos ng tao dahil sinabi ng tao, kundi dapat ikaw ay sumasamba sa Diyos dahil sinabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Dumadalo ka sa church dahil sinabi ng salita ng Diyos. Hindi sinabi ng tao, ay, alika, na-invite ka lang. O dahil may kaibigan ka. Paano pag nawala yung kaibigan mo? Paano pag nasaktan ka? Tandaan ninyo, ang tunay na umugat at sumusunod sa utos ng Diyos, kahit anong mangyari, hindi natitinag. Matthew 7, verse 27. 21 to 27. Yung bahay na nagtayo yung taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, dumating ang bagyo, unos. Bakit? Nakikinig at sinusunod ang mga utos at salita ng Diyos.
Kasi yung utos ng Diyos ang sinusunod. Pero kapag salita ng tao ang sinundan mo, babagsak ka. Hindi ka magiging matuwid. Bagkus magkakasala tayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito, katulad po nito, sabi niya, gusto mo magtagal? Utos ng Diyos. Ang sundin po natin. Huwag yung utos ng tao. At ang katwiran po natin ay katwirang mula sa Diyos. Kaya tingnan po ninyo, ano po yung tatlong yon? Maling kaalaman. Mga kapatid, yung nalalaman po natin, lagi po nating babalikan ang Biblia. Amen? Baka mamaya yung nalalaman natin mali. Katulad po ng mga Pariseo at Skriba, mga alagad ni Juan Bautista, yung mga tao, mali yung kaalaman nila. Bumalik ka doon sa tamang aral. Amen po ba? At huwag nating ipilit yung katotohanan sa hindi katotohanan. Amen? Hayaan po natin yung katotohanan ng katuruan, salita ng Diyos, ang patuloy natin sundin para tayo maging matuwid sa ating pamumuhay. Huwag ang katuruan ng tao. Huwag kang makinig sa tao. Pag pinakinggan mo ang tao, babagsak ka. Pakinggan mo ang sinasabi ng Biblia. Amen? Amen po ba? Marami kang maririnig na boses ng tao. Pag yun ang pinakinggan mo, sira ka. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Katulad na sinabi sa Mark 7, ano nyo, verse 7 and 8, walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Kaya sa bawat isa po sa atin, hayaan po natin kung ano yung sinabi ng Biblia, yun lamang ang gagawin po natin. Amen po ba? So sa oras pong ito, hayaan po natin yung panlabas, hindi lamang po panlabas, kundi mula loob, palabas, makita ang katwiran ng ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. So sa oras pong ito, anyayaan po natin ng Espiritu ng Diyos na patuloy na kumilos po sa atin. At hayaan po natin na bigyan po natin ng lugod ang ating Panginoon. Ngayon po ay magbabagong taon. Next year, ilang araw na lang po. Ilang araw na lang? 3? Tama po ba? 28 ngayon, 29, 30, 31. 3 araw na lang. Bagong taon na naman. So tandaan po natin, meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Pero ang kanyang biyaya ay laging bago. Gusto mong maranasan yung bago na kung saan mula sa Panginoon, hayaan mo na pagharian mo siya sa puso natin. At sa kanya po natin hanapin. Hindi sa material na bagay, hindi sa tao. Tandaan ninyo, kahit maraming tao dito, hindi ho sila ang makakapagpabago ng buhay natin. Tanging si Kristo lang. Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon and let us allow the Holy Spirit na patuloy po natin anyayahan. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more.
Come, Holy Spirit. I need your anointing. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mga kapatid, sa oras pong ito, hayaan po natin ang buhay na ito sa harapan ng Panginoon. Makitaan tayo ng katuwiran. At mangyayari lamang po yan kung talagang tunay na tinanggap na natin ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Isinuko mo na ang iyong sarili sa Kanya at bababa ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo upang tayo'y baguhin at maranasan natin ang katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito, hayaan mong isuko mo sa Panginoon ang iyong buhay. Kung hindi mo pa tunay na isinusuko ang iyong buhay kay Kristo, sa oras na ito, hayaan mong patuloy mong isuko lahat ng bagay na ginagawa mo na hindi pa kanais-nais sa Diyos. Patuloy mong isuko sa Panginoon. Habang nakataas ang iyong kamay, hayaan mong ang puso ng Panginoon ay malugod. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. Feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you alone. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong katuwiran. Salamat sa iyong bugtong na anak na patuloy mong isinugo upang sa lahat ng sala namin, kami, Panginoon, ay maging matuwid, mapatawad, maligtas. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ay kami magkaroon ng buhay. Muli kaming bubuhayin, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa oras na ito, mga kapatid, malibang isuko mo na sa Panginoon lahat, saka mo lamang magagawa ang matuwid na pamumuhay. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay namatay para sa amin. Narito ang mga babae at lalaki, pagpalain mo, Panginoon. Lord, this 2026, hayaan mo, Panginoon, panibagong simula. Sa mga nakaraang panahon, kung kami, O Diyos, ay nagkulang, kung kami, Panginoon, ay nagkamali, hayaan mo, Panginoon, this 2026, Lord, ang iyong katuwiran ang siyang makita sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Itinitiwala ko po sila sa iyong kamay. Gamitin mo po sila para sa iyong kapurihan. Yes,
Sa oras na ito, kung nais mong magpagamit sa Panginoon, patuloy mong itaas ang iyong kamay at sabihin mo sa Panginoon, salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sa kapatawaran. Salamat Panginoon sa iyong katwiran. Salamat Panginoon sa panibagong pag-asa. Lord, salamat. Gamitin mo po sila mightily for your glory. Bless them indeed. In Jesus' mighty name this we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Masaya po ba tayo? Tunay nga po tayo na naligtas na po tayo. Amen po ba? Hayaan po natin na patuloy po nating ipakita sa Panginoon na mahal po natin sila. Mahal na mahal po natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng buhay na ito na ibinigay ng Panginoon ay tayo po ay makita ka ng katwiran. Amen po ba? Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? At sabihin po natin, pangako mo sa akin, iiwan sa bawat sandali ay lagi sasama. Banal na Espiritu, kalakasan upang mapagtagumpayan. Diyos na makatawid, Haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapala kasama ay lagi kailanmay hindi mag-isa. Pangako mo sa akin, pangako mo sa akin, hindi ko iiwan. Sa bawat sandali, ay lagi kasama. Banal na Espiritu, hatid ng kalakasan upang lahat, pwede po bang pakita po natin sa Panginoon na mahal natin siya? Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapala ay laging nasa kailanman hindi mag-iisa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, mahal na mahal kita. Kailanman, pagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi, mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin po natin ng buong puso, mahal na mahal kita, Panginoon. Hayaan po natin na sumayaw po tayo para sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan. Pwede po bang itaas natin ang mga kamay natin? Ideklara po natin, this 2026, patuloy natin papupurihan
ng Panginoon. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay habang buhay. Ilingkod sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo. Minsan pa natin sabihin, declaration po ito. Dali lang. Katulad po ng sinasabi, it's not about outside worship. Puso. Amen? Do you love the Lord? Hayaan mong ipakita mo na ikaw ay patuloy na sumasamba sa Panginoon. Hindi ka pinipilit sumamba, pero sa puso mo, hayaan mong lumabas ang tunay na pagsamba. Amen po ba? Sabay-sabay po natin papurihan ang Panginoon at patuloy natin sabihin, habang buhay, papupurihan ka. Ko sa'yo'y iaala. Mahal na mahal, mahal na mahal kita. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit. Hanggang sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal kita, Panginoon. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Lord, this is our declaration of faith. We will love you more. Papupurihan ka namin, Panginoon. Dadakilain ka namin, O Diyos. Ano man ang mangyari, Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah!